So for today's video guys, papunta na po kami ngayon ni partner sa Norala, San Miguel, South Cotabato boundary po ng Banga. At dito po kami dumaan sa Barrio 11 para medyo malapit lang yung aming pupuntahan. And finally, nakarating na po kami sa San Miguel, Barrio dos Banga, South Cotabato. Ito po ay nasa kalagitnaan ng boundary ng Norala and Banga. So ito po yung daanan papasok po kila Kuya Justado Jr. at kasama ko po si ate. So, maayong aga sa tanan. So, this is Kim Inaris, no, your Miss Hunting ng Santo Niño, South Cotabato. So, for today's video, guys, andito na po tayo sa bahay ni Kuya Justado Jr. At ipapakita ko po sa inyo kung ano po yung kanilang sitwasyon dito ngayon mismo sa kanila sa San Miguel, Norala boundary ng Banga. So, stay tuned. Yung nasa likod ko po, yun po yung bahay nila Kuya Justado Jr. Tara, samahan niyo ako dahil susupresahin natin. So, muna na ibaligya mo sa bumaga. Oh. Rami bakal naman ka mo sang lugas. Oh, kag sudan. Tagpila na siya. Kag 10. Diin. Ni? Ito, 10. Ito, kulitis. Ito, takway. 20. Kasi marami naman, ma'am, 2 gulay.
Ana ambala na tabat na. Aga, mother. Good morning, ma'am. Tatay, good morning. Oo, ano gali pangalan ni nanay? Ako po si Maggie Aguro. Si tatay. Diosdado Aguro. So, ano ang natabo sin kay Kuya Diosdado Jr. nga naabot sa punto nga nagamo na ang bata? Ako since 2000, napansin ko na ni siya, ma'am. Naamo na ni siya. Nag-married kami nga dalawa. Tinuyo ako ni mister. Nag-upod kami nga dalawa. Napansin ko ning bata nga ni, nga iba na sang isip. Siling ko ipagamot natin. Pinagamot namin. Since na ano pa yung anyo yung napagamot sa Marvel, ano ni siya sa kay Penggoy. Daw isang guro kabilog nga baka ang gingasto ni tatay para sa maulian dapat. Ngayon, nagabalik-balik kay dahil naubos na yung budget na yun sa baka, wala na kami iban nga nagbalik uli ang sakit. Ganon pa rin. Yun, wala na kaming magawa. Tinitiis na lang namin. Hanggang sabi ko, magtanda tayo, paano na lang yan siya. Kaya dahil hindi pinapansin ng mga kapatid, di ako, nahingi ako sa kanila lang tulong. Tulungan nyo ako sa kapatid nyo. Parang awa nyo na lang, mahiya kayo sa tao. Ganon kasi kami ni Papa mo, busy. Dahil mahirap man lang kami. Ganon. Nag-aani kami ng palay para kami mabuhay. Yun. Nagkataon na matanda na kami. Pinipray ko kay Lord. Lord, tulungan mo ako. Paano namin ito iligtas, itong amin inaalaga ang anak na hindi namin kaya buhayin. Dahil marami naman akong sinasagupang na maproblema. Mayroon pa akong anak na isa na pinapaaral hanggang makatapos. Ngayon, ang trabaho ko, lalako lang ako ng mga gulay, naghahanap ng ako sa backyard. Madaling araw pa lang umaalis na ako. Iniiwan ko lang ito malinis na nakakain. Pagtanghali, pinapakain pa rin. Tapos yun rin ang papa, sabi ko, napakain na si Nuno. Oo. Yun lang ang magawa namin sa kanya, wala na. Hindi na namin mapagamot dahil wala na kaming pira. Kami nga, halos hindi na kami makapalit ng bigas dahil sa kamahal ngayon ng mabilihin. Oh, sa isang araw, 400 lang naman ang kikitain ko. Bibilan ko ng bigas at saka mula na pag next day, ganun pa rin, hanap na rin uli ako ng mga gulay. Yun lang ang binubuhay ko sa dalawang ito. Oh, mayroon pa akong isang pinapaaral na anak namin na dalawa. Tinutulungan din ako ng mga kapatid pero hindi ko rin inaasahan na lubos-lubosin nila dahil may ano na rin sila, may pamilya. Tumutulong rin sila. Pero siyempre ikaw nanay, mo gid ang problema sang anak mo, tulungan mo gid siya hanggat matapos yung hinihingi sa kasa yung parang balang araw hindi siya maghihirap. Tandang lalaki, nag-80 years old na, wala na gid akong magawa, ako na lang ang naghahanap buhay. Wala na. Kahit gusto namin kung minsan kumakain ng masarap na ulam, sabi ko, magdiningding ka na lang ng gulay dyan, lagyan mo lang kamatis at saka kalkag, o kaya lapwahi lang. Okay na rin yun sa atin. Ganun ang ginagawa namin dito. Hanggat makaraos kami. Sabi ko, araw na linggo, kahit hindi araw na linggo, pinipray ko kay Lord kahit doon ako sa backyard. Lord, tulungan mo ako. Masakit ang init, talagang hindi ko na kaya. Tinitiis ko lang hanggat makaipon ako ng gulay, mamaya makabili kami ng bigas. Hindi yan naramdaman ng mga kapatid. Ewan ko sa kanila kung ano ang kasing-kasing nila para sa amin ni Papa niya. May kapatid man to sa unang nanay. Dapat tutukan man nila, nung mahingi rin naman ako sa kanila ng tulong, pero hindi ko nila pinapansin. Hinayaan nila kami. Paano ka mo nagbibilo pa dalawa? Nagkita lang sa backyard. Naglaano ako ng gulay. Kasi widow rin ako widow rin siya. Ngayon, paano man sabi na? Oo. Sabi niya, Day, tulungan kita. Wag na. Kaya ko naman to Hindi, kawawa ko naman kasi. Sabi ko, o ano? Ano gusto mo? Sininyak. Gusto kita
yun. Nang pagsinimula ng ano namin. Yan, Love nagpunta story. Sa bahay. Nagligaw siya. Yung pag uwi ko dito sa bahay niya, napansin ko mayroon pala siyang anak na ganito. Nang bali, ang anak ni tatay, damo na gali sila. Oh, mga 6 siya. Ay, 5 na lang kay namatay na ang